crispy fry, crispy fry original. 1 kilo po, at ito po ay gagamit po tayo ng ang tips ko lang po sa inyo, pag gumawa po kayo ng gravy, kung gaano lang po ang mauubos sa isang araw. Yun, bye-bye! Ito. Yan. Check it out! Yun. Guys, good morning. Welcome back po sa Batang Mamay Vlog. Ang gagawin po pala natin ngayon, kung saan ay gagawa po tayo ng gravy. Tara guys, samahan nyo ako para po kayo dun po sa mga baguhang magpa-fried chicken. Meron naman po akong ituturong tips po sa inyo sa pagkagawa naman po ng gravy. Alam ko po na marami pong pamamaraan kung paano po gumawa ng home gravy. Ito po, sana magustuhan niyo rin po ang aking babahagi po ngayon sa inyo. Tara guys, samahan niyo ko hanggang tapusin niyo ang ating video para po makatulong din po sa inyo sa inyong pagsisimula sa paghahanap buhay tungkol po sa pagpa-fried chicken. Ayan po, gandang umaga uli at sisimulan na po natin ang paggagawa ng ating gravy. Ayan guys, ang gagamitin po pala natin, nandito po yung ating mga dapat gamitin. Harina, mag-a-add po tayo ng harina. Tapos yung ating crispy fry, crispy fry original. 1 kilo po, at ito po ay gagamit po tayo ng cubes. Ang gagamitin po pala natin ay beef. Nasa sa inyo po yan kung ano ang inyong gagamitin. Tapos siyempre gagamit din po tayo ng paminta. Ayan po. At siyempre gagamit din po tayo ng brown sugar. Mamaya papakita rin po sa inyo ang paglalagay niyan. Ayan, saka po gagamit po tayo ng Mamacita's oyster sauce. Ito po yung pampabrown ng ating gravy. Nasa sa inyo po yan, pwede rin po tayo gumamit kung gusto nyo pang makatipid. Gumamit po tayo ng tuyo, pwede rin po yan. So mamaya guys, iano po natin. Tapos siyempre, ang 1 kilo pong for 1 kilo meat sa coat ng pang fried chicken, ang gagawin naman po natin, mag-a-add po tayo ng 1.5 liters ng tubig. Ayan, hindi lang siya makita. Ayun guys, hindi lang makita yung, ayan. Ayun 1.5 yun, kita siya sa camera. Ayan. Ilalagay po siya natin siyempre dito sa ating paglulutuan. Ayan. Ilalagay lang po natin siya dyan. Tapos, i-add na po natin ang ating mga ingredient. Ayan, nilagay na po natin ang ating gravy. Ayan, yung ating crispy fry. Tapos haluin lang po natin para po hindi siya mamuot. Bago po siya natin isalang sa ating stove, kailangan wala siyang buong part ng powder natin. Ayan. Tapos lalagyan natin po ng isang cubes. Ayan. Hahaluin lang natin ang hahaluin. Ayan guys, gapit po tayo ng salaan. Pagka medyo malalaki kasi ang ating paminta, gagamit tayo ng salaan. Ayan, para pinong-pino po yung ating paminta. Kasi once po kasi makakain ng mga bata yung ating paminta, medyo mahalan din po yan. Kaya, ayan, nasa sa inyo po yan. Kung gaano karami, tansya nyo lang po kung gaano karami yung paminta. Ayan.
okay na po yan. Kung makikita nyo na ayos na ang paminta natin. Ayan. Eh siyempre, yung itong malalaki, huwag nyo po itatapon at yun ay magagamit pa po yan sa pagluluto sa pangulam sa ating bahay. Ano? Ayan. Tapos magdadagdag po tayo ng additional tayo ng harina. Ayan. Mga 2 tablespoon. Pwede na po yan. Ayan. Kasi pagka sobrang lapot naman po yung ating magiging gravy, masama din po siya. Ayan. Pero pag sa tansya nyo naman po medyo malapot, pwede po kayo mag-add ng tubig. Kaya kung napapansin nyo po, kulay white pa lang po ang ating gravy. Ano? Ang gagawin po natin, siyempre lalagyan po natin ng ayan, oyster sauce. Ito po yung pampabrown ng ating gravy. Pero huwag nyo muna ilahat at baka mamaya masobrahan naman po. Makikita nyo, pag masobrahan siya ng brown ay para siyang sunog. Kaya hinay-hinay lang. Ganyan talaga sa una. Ayan. Ayan, medyo kulang pa sa pagka-brown niya. Dagdagan natin ulit. Ayan. Ayan guys, kulay brown na yung ating product. Ayun. Tapos mag-additional po tayo ng asukal. Ayun, kukutsarahin din po natin para matansya po natin ang ating mag-add tayo ng 2 kutsarang bubong. Ito guys, kahit na hindi nyo pa siya naluluto, pwede nyo siya tikman kung nasa sa inyo po, kung ayon sa inyong panglasa, pag nakuha na yung tamang panlasa nyo. Ayun. Yun, para sa akin ay ayos na po yun. Pero wag po kayo mag-add ng, siguro po magtataka kayo kung bakit wala akong pinakitang asin. Ano po? Kasi yung gravy natin ay may kaunting alat na po yan, kaya hindi na po tayo mag-a-add ng ating asin. Kaya naglagay pa nga tayo ng asukal para medyo manamis-namis ang ating gravy. Ayan, meron pang ilang medyo bubo. Ito po ay yung ating sinarina. Pwede rin naman po kung maglagay po kayo ng harina ay gumamit po tayo ng salaan. Ay kanina lang kasi hindi tayo gumamit. Pero pwede naman hindi gumamit. Di ganun lang. Medyo may katagalan lang ang ating pagbabanaw. Ayun guys, dadako naman po tayo sa pagluluto ng ating gravy. Dadako. Ayun guys, lulutuin na po siya natin. Ano? Ayan guys, pinakikita ko po sa inyo ang kanyang nakalulang po yung ating ang ating gas kasi hindi pwedeng mabigla kasi nadikit po yan sa ilalim. Dahan-dahan lang po ang pagluluto natin, tapos atin po siyang halu-haluin. Ayan. Pangit po kasi pag nabibigla kasi yung ating pinaglulutuan ay din kung saan po tayo nag-mix ng ating gagawing gravy ay doon na rin po natin siya lulutuin. Ito po ay kasirula siyang malukong. Dati po rin kasi ito pinaglulutuan namin ng fried chicken. Ito. Ay ngayon hindi ko na ginagamit at napatigil na yung iba naming cart. Simula po nung nagmahalan ang mga bilihin. Ayan guys, ang ganda na tignan ng ating ang ating magiging gravy.
Ayun guys, tinala po yan. Napakalulang po ang ating apoy. Ayan. Ayan. Ganun lang po siya. Hindi naman siya masyadong magastos sa ating kasi dahil ito pagka kumulo na siya, pwede na po siya nating itigil. Maya-maya lang guys, update ko po sa inyo pagka kumulo na ang ating homemade gravy. Yan guys, paluto na yung ating gravy. Ayan. Ang ganda ng texture niya. Ayan guys, kaya lang patient lang po sa paghahalo. Gawa ng hindi nyo siya pwedeng tigilan. Gawa ng nadikit sa ilalim o nagtututong. Pangit po yung pagka tumutong siya at nasunog yung ating gravy sa ilalim. Papangit ngayon ang amoy, magkakaamoy ng sunog. Kaya yun, tuloy ang paghahalo. Habang tuloy pa rin po ang apoy. Yan. Ang tips ko lang po sa inyo, pag gumawa po kayo ng gravy, kung gaano lang po ang mauubos sa isang araw, kung sa inyong imamarket nyo ang inyong fried chicken, kailangan po yung mauubos lang po sa isang araw. Kasi po ito po ay mapapanis po ito pagka aabutin siya ng kinabukasan. Kung gusto nyo naman pong lumabis ang inyong gawa, ay pwede nyo pong ilagay sa freezer pagka lumamig na si gravy. Tapos pagka gusto naman siyang ipapainit nyo lang uli po siya sa siyempre sa apoy. Yan. Yun po ang ginagawa ng sikat na food chains. Halos pinoprose lang po nila pagdating sa kanilang outlet. Yun, iniinit na lang po yun. Ayun guys, luto na po yung ating gravy. Ayan na siya. Papatayin na po natin. Ayan, pero tuloy lang po ang halo. Ito po sa ibabaw, kung makapasin ninyo pagka pinalamig po ninyo, yung ibabaw po niyan, kung tawagin po dito sa amin na kapa o medyo namumuo yung ibabaw. Siyempre, ganun lang po yan. Pag nalamig po yung sa ibabaw, medyo nagkakapit-kapit siya. Pero yun naman pagka hinahalo-halo nyo siya uli, yun ay matutunaw din po yun. Ayun guys, ito na yung ating gravy, titikman po natin. Ayun, titikman po natin. Panalo guys. Ayos na siya, ready na po mamaya. Ito na po yung gagamitin namin sa aming pagtitinda po mamaya. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood. Guys, ilalagay sana pag nagustuhan niyo po ang aking video, pakipindot po ang ating subscribe button at pakipindot na rin po, pakihit na rin po ng ating notification bell para update po kayo sa gagawin ko pang video. Ayan, maraming salamat po sa Batang Mame Vlog at maraming salamat po sa iyong panonood. At siyempre, shoutout din po sa ating mga silent viewer na alam ko na kahit na hindi po kayo nagko-comment at kayo po ay meron kayong natututunan sa aking video. Ayan, kaya ang Mamay Vlog po ninyo ay nagpapasalamat at God bless po sa inyong lahat. Ayan, ang ating mamay, talagang puti na ang buhok. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa muli po.